hapon sa kanilang lahat. At muling sumasa inyo ang ating palatuntunang Alagang PhilHealth sa talakayan sa RBC. At nitong nakaraan mga kaibigan ay napag-usapan po natin tungkol sa yakap at ipagpapatuloy natin yung Yaman ng Kalusugan program ng PhilHealth dahil marami pa po ang hindi pa po nakakalam kung ano nga po itong yakap. Makatuwang natin si Ma'am Ming Cruz, ang Public Relations Officer B ng ating pong PhilHealth Region 2. At mamaya ay sasamahan din po natin tayo ni Sir Lester Cordon, Public Relations Officer 3 ng Local Health Information Office ng Tugigaraw po natin. Ma'am Ming, good afternoon. Mamaya mga kaibigan ay meron din po tayong mga makakasama na mga student journalist mula naman po mga kaibigan sa isang eskwelahan dito sa lungsod ng Tugigaraw na ipapakilala mamaya ni Ma'am Ming Cruz. Ma'am Ming, good afternoon and welcome sa Alagang PhilHealth sa talakayan sa RBC, Ma'am. Yes, Sir Rodel. Good afternoon once again. And thank you very much for this opportunity given to us. So, pangalawang talakayan na naman natin to patungkol sa PhilHealth. Dito lamang po sa talakayan sa RBC. Okay, muli na naman pong maghahatid ang inyong kapartner pagdating sa kalusugan ang PhilHealth na mga updates patungkol sa mga programa, serbisyo at mga benepisyong pangkalusugan. Yes, tama ka Sir Rodel, dahil makakasama po natin ang mga iba't ibang student journalists ng Tugigaraw East Central School. Okay, kung last week po nakasama natin ang mga student journalists ng Tugigaraw West Central School, ngayon naman makakasama natin sila Kurt and Audrey. Yan, ako po muli si Ming Cruz from the PhilHealth Regional Office 2. Okay, so abangan nyo po. Marami po kaming tatalakayin ngayong hapon na to. Ito'y patungkol po sa empanelment, of course, and then the PhilHealth Check Utility, plus highlights po ng cancer screening tests and PhilHealth Gamot. Of course, makakasama po natin ngayong hapon na to, Sir Rodel, ang ating Public Relations Officer 3 na si Mr. Lester Cordon na nagmumula sa, of course, sa Local Health Insurance Office ng Tugigaraw City. Okay, dahil hangad naming inyong malaman ang mga bago at pinalawig na benepisyo at lalong pinagbuting serbisyo para sa kalusugan ng bawat Filipino sa pamamagitan ng isang mabilis, patas at mapagkakatiwalaang PhilHealth. Sa paghahati ng mga balitang pangkalusugan ay makakasama nga natin ang ating mga butihin at napakahusay na student journalist ng Tugigaraw East Central School at ang ating Public Relations Officer 3 na si Sir Lester Cordon. Yeah, papatiin muna natin si Sir Lester bago ng ating student journalist. Magandang hapon, Sir Lester. And welcome dito sa ating programa ng Alagang PhilHealth dito sa talakayan sa RBC, Sir Lester. Maraming salamat, Sir Rodel. It's nice to be back dito po sa ating programa sa Alagang PhilHealth sa talakayan dito sa RBC. So, nagpapasalamat po ako at ako po ay inimbitahan ni Ma'am Ming dito sa programa natin dito sa Kwan. Kaya para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa talakayan sa RBC, magantay po kayo at marami po tayong pag-uusapan patungkol sa Yaman ng Kalusugan program. Pwede kayong magtanong diyan po sa ating pong live, sa ating pong RBC page, kung meron po kayong mga nais na mga katanungan sa atin. Kasi kung may replay tayo, doon sila nagtatanong. Anyway, pabatiin muna natin ang ating pong mga student journalist, mga kaibigan. Unahin natin si Kurt Nathaniel Asino ng Tugigaraw East Central School. Kurt, magandang hapon at welcome sa ating palatuntunang Alagang PhilHealth. Magandang hapon rin po. Yan, medyo kinakabahan yata si Kurt. Oo. At si Audrey. Magandang hapon, Audrey. Welcome sa ating programang Alagang PhilHealth, Audrey. Magandang hapon po. Ako po si Audrey Kilang, ika-6 na baitang mula sa Tugigaraw East Central School. Ikinagagalak kong maging bahagi ng programang ito ng PhilHealth Region 2 po. Medyo short lang sila, parang kinakabahan kasi first time nila. Yeah, actually, at mamaya pag medyo magtagal-tagal, mawawala na yung daga o kaba sa kanilang dibdib at makakaugnayan natin sila.
Yes, Sir Ma'am Ming? Rodel. Talagang dinadala natin dito po ang kaalamang PhilHealth mula sa kabataan. Okay, dito lamang po sa Alagang PhilHealth through the talakayan sa RBC. Okay, so mag-relax lang kayo mga student journalists, no? Kayang-kaya ninyo yan. Mag-aarangkada tayo mamaya, okay? Yan, okay. At Ma'am Ming, yung mga tag dito, meron nang nanonood si Edmar Trinidad dyan sa May Solana. Pwede kayong sabi ko nga, question sa ating live feed natin sa RBC page para sa inyong mga katanungan. Dahil itong PhilHealth na to, yung Universal Healthcare ay para sa ating lahat. Kaya nga itong programa ito ay dapat makaabot din sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung hindi pa nakakaalam kung ano yung yakap. Iba tong akap, ulitin ko. At saka yung yakap. O, di ba? Itong yakap na to, mamaya i-explain ni Sir Lexter kung ano yung mga benepisyo ng yakap na to na dapat tayong lahat ay naka-enroll dito sa yakap na to para sa ating pong pangkalusugan. Ma'am Ming, saan sila pwedeng makipag-ugnayan kung sakaling gusto nilang magpa-enroll o may mga katanungan pa ang ating mga kababayan, Ma'am Ming? Okay, thank you, Sir Rodel. No? Sana nga tutukan niyo po kami sa loob ng 1 oras dito lang po sa programang Talakayan sa RBC ni Sir Rodel para sa talakayan at balitaan patungkol sa alagang PhilHealth upang ang benepisyong pangkalusugan ay alamin at gamitin ng tama. Okay, samantala po, para sa karagdagang impormasyon o kaalaman o mga katanungan o sa mga may gustong linawin at iparating sa PhilHealth, okay, maaari po ninyong bisitahin ang aming website which is www.philhealth.gov.ph o di kaya tumawag lamang po sa ating 24/7 hotline, okay? At 02-8662-2588 or at mobile numbers, we have smart lines 0998-857-2957 or 0968-865-4670. Sa ating Globe lines naman po, we have 0917-127-5987 or 0917-110-9812. At mas pinalawak naman po at mas maasahan po ang aming serbisyong PhilHealth. May mga bago ng social media accounts. So, ito po ang mga sumusunod. Instagram account, we have at @team_PhilHealth. For TikTok account naman po, at Team PhilHealth. And then for Spotify account, we have In Good Health, the PhilHealth Podcast. Sa aming website naman po ay www.philhealth.gov.ph. And then for our Facebook account, we have at PhilHealth Official. For YouTube account and X account at Team PhilHealth. Mayroon din po tayong regional Facebook group na kung saan po pwede lang po sila mag-join para sa ganun ay makakalap po sila ng mga updates, information, o di kaya mga of course, yung mga pinataas natin mga benefits packages, mga programs and services patungkol po sa PhilHealth. So, pwede kayong mag-join po sa PhilHealth Region 2 Official Group. Okay? Anyway, kung gusto rin ninyo, dito po rin sa RBC, pwede kayong mamasyal dito para matulungan namin kayo makontak ang mga hotline ng PhilHealth Regional Office number 2. At Ma'am Ming, arangkada na tayo dahil ngayong panahon na to ng summer, especially kapag kabakasyon, tumataas yung bilang ng mga rabies victim natin. Dahil Tama wala yan, pong sir. pasok, yung mga bata kung saan-saan nagwawalay o nagpupunta. Di ba? Hindi natin maiwasan yan. Although meron pong ordinansa na aso mo, itali mo, kung minsan nakakabitaw mga yan. At aarangkada sa atin ang ating pong student journalist from Tuguegarao East Central School, si Kurt Nathaniel Asino. Kurt, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sa pagdiriwang ng National Rabies Awareness ngayong Marso, ipinapaalala ng PhilHealth sa publiko ang kahalagahan ng pag-iwas sa rabies at ang mga benepisyong makukuha mula sa Animal Bite Treatment Package. Ang package na ito ay nagkakahalaga ng 5,850 pesos. Sakop nito ang rabies vaccine, rabies immune globulin, local wound care, tetanus toxoid, at anti-tetanus serum, antibiotic, at iba pang kinakailangang gamot at supply. Kapag nakagat o nakalmot ng aso o pusa,
ay hugasan ito agad at magtungo sa pinakamalapit na Animal Bite Center. Dito sa lungsod ng Tuguegarao, accredited ang Animal Bite Center ng Provincial Health Office, City Health Office, CVMC, at ilang pribadong ospital tulad ng Divine Mercy Wellness Center. Kaya naman, pinapayuhan ang lahat na pabakunahan ang iyong mga alagang hayop at magpatingin agad sa doktor kung may sugat at kalmot mula sa mga hayop. Tandaan, ang pag-iwas sa rabies ay nasa ating mga kamay. Maging responsableng pet owner at magpabakuna. At ako naman po, si Kurt Asino, nag-uulat. Maraming salamat, Kurt. Ano? At yun nga, dati, maghintay ka pa lang ng tawag nito, makakasama mo na mabakunahan. Ano? Pero ngayon, medyo malaki yung tawag nito, yung ibinibigay ngayon ng PhilHealth, 5,850. Parang ito yung ilang turukan ito, Sir Lester? 3 shots po yan. Ano? Pero kung pumunta ka sa private na hindi accredited, ay talagang babayaran mo yung buong bayal na tawag nito, na i-inject sa'yo kung wala kang kasama. So ito yung isa sa mga dapat natin ipagpasalamat sa National Healthcare Program dahil kasama na ito. At marami pang kasama mamaya pag tinalakay ni Sir Lester ang ating pong yakap na yan, di ba? So napakaganda po yan. Pero mas maganda yung ating pong mga magulang at may mga alagang aso, may nabasa ko sa Facebook page ng veterinary medicine, ma'am. Hindi pala pwedeng katabi yung aso na dinidilaan ka parang yung sweet siya sa hinahayaan na hinahalikan yung may-ari. Hindi pala maganda yun. Dahil sabi ng mga veterinary expert, baka yung laway ng aso, meron pong tawag dyan, bakterya, dahil sa kinakain ng mga feeds, baka yun din ang isa sa mga dahilan na kung bakit tayo nagkakasakit. Mga kaibigan, magbabalik po tayo mamaya pagkaroon lamang po nito at ating pong alamin, dapat malaman patungkol sa PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugang Program. Babalikan natin si Sir Lester Cordon mamaya pagkaroon lamang po nito. Sa bawat pagkakasakit, ramdamang takot dahil sa mahal na gamot. Layunin ng PhilHealth na bawasan ang gastusin sa gamutan. Alam mo bang may PhilHealth gamot o PhilHealth Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment? At mula sa 21 gamot na sakop ng PhilHealth Konsulta ay mas dinamihan pa ang sagot ng PhilHealth. Meron ng 75 klase ng gamot para sa mga pangkaraniwang sakit ang sagot sa PhilHealth Gamot. Kasama rito ang mga gamot para sa diabetes, alta presyon, mataas na kolesterol, impeksyon, hika o asma, at mga gamot na karaniwang ginagamit sa iba't ibang sakit. Bawat miyembro ay makagagamit ng benepisyong aabot sa 20,000 piso para sa mga gamot kada taon. Para magamit ang benepisyo o makakuha ng libreng gamot, una, kailangang magpa-check up muna sa inyong napiling Yakap Clinic para mabigyan ng reseta na may Unique Prescription Security Code o UPSC base sa iyong health condition. Tanging ang mga PhilHealth accredited physicians o doktor sa Yakap Clinic ang makakapagreseta ng gamot sa pamamagitan ng Gamot App. Matapos mabigyan ng reseta, ipresenta lamang ito kasama ang isang government-issued ID sa alinmang gamot facility. Ang resetang ito ang magiging batayan ng butika o gamot facility sa pagbibigay ng gamot at para ma-validate ang kabuoang halaga ng nagamit na benepisyo. Panghuli, pirmahan ang gamot availment slip na ibibigay ng pharmacist
bilang patunay na natanggap ang gamot na nasa reseta. Mas magaan na pagaling, kayang-kaya na. Yakapin natin ang ginhawang hatid ng benepisyong ito. Pumili at magpalista na sa Yakap Clinic para malayo ka sa sakit. Para sa isang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website na www.philhealth.gov.ph. Well, balik po tayo mga kaibigan dito sa ating palatuntunang Alagang PhilHealth. Nung kampanya, may mga gumamit ng alagang ganito eh. Sa atin naman po, Alagang PhilHealth. Sa pagkakataong to, makakatuwang na natin si Sir Lester upang ipaliwanag ito pong yakap o yaman ng kalusugan program natin. Ito, empanelment, hindi yung ano yung epalment. Ito, empanelment. PhilHealth, check-up, utility, at iba pa. So, ano nga ba, Sir Lester? Baka mamaya, merong issue ang DILG na dapat yung mga pangalan ng mga politiko dapat matanggal. Nag-umpisa na yung ibang mga LGUs. Sir, ano nga ba itong mga nakapaloob sa yaman ng kalusugan program natin o yakap natin, lalong-lalo na itong empanelment at ano ang layunin nito, Sir? Okay, maraming salamat kasamang Sir Rodel, no? So, uulitin natin empanelment. Okay? Pag sinabi po nating empanelment, ito po yung proseso ng PhilHealth na kung saan ang ating mga beneficiaries at ang kanilang napiling yakap facilities or yung providers po ng ating yakap program ay nagkakaroon ng agreement. Okay? So, sila po ay magpipirmahan at sasabihin dito na ako, si beneficiary, ay ang pinipili ko ay itong si Yakap facility na to at siyang magmamanage ng aking health, okay, ng aking kalusugan. At ganoon din po naman si Yakap facility. Sasabihin din po niya sa pamamagitan ng mutual care agreement, no? Sasabihin po niya doon na kami po ang magbibigay ng health programs and health assessment kay pasyente for the whole year. Okay? So, yun po ang composition ng ating empanelment. In short, agreement na po yan. Okay? Meron na po silang pag-uusap. May usapan na within the facility Yes, at saka sir. ng PhilHealth. Yes, sir. So, paano po yung, paano ang empanelment, Sir? Paano yung empanelment na yan? Okay. Ang empanelment, sir, gaya nga nang nabanggit natin, magkakaroon kasi ng series of activities ang isang beneficiary sa pag-a-avail ng program ng yakap. Okay? So, mag-uumpisa po yan sa assignment. So, ang ibig sabihin naman po ng assignment, yan po yung pagpili, okay, ng ating mga beneficiaries ng kanilang preferred facility. Okay? Pero ang actual na tawag natin dyan ay pag halimbawa nakapag-pili na sila, okay, magpapa-assign na po sila kay Yakap facility. Okay. Nabanggit ni Ma'am Ming yung mga facility natin dito sa lungsod ng Tuguegarao, especially at yung mga karatig bayan po natin, na pwede kayong mag-enroll ng Yakap na yan. At tanungin na rin ninyo kung paano yung assignment natin. Yes. Kasi ang ating pong mga facilities dito sa Tuguegarao, I think ay located on the areas na malapit sa ating mga kababayan, para hindi po sila lumayo at hindi nagagastos pa ng kanilang mga pamasahe. Now, itong nabanggit ko kanina, sir, yung PhilHealth Check-up Utility. PhilHealth Check Utility o PCU. Ano ba ito at saan po ito, sir? Okay. Ang PhilHealth Check Utility ay isang system po ni PhilHealth para malaman na ang isang beneficiary ay, number 1, PhilHealth member na. Number 2, PhilSys registered din siya or ang tinatawag nating meron na siyang national ID. Okay? At number 3, ang purpose po ng ating PCU ay liveness check. Okay? Para malaman po ng ating facility, hindi lang po ni facility, syempre, ni PhilHealth na rin, na yung pumupuntang member ay talagang siya
Okay? Kung halimbawa si Juan de la Cruz, Walang proxy. walang proxy, sir. So, hindi po pwede ang proxy. Okay? So, yun po ang purpose nun. Liveness check. At isa pa, kung minsan kasi, baka mamaya, may mga patay na, biglang nabuhay ulit. So, ang tawag din dyan is parang proof of life. Yun po ang purpose ng PCU. At ito pong PCU, sir, ay ginagawa every visit po ng ating beneficiary sa kanyang Yakap facility. Parang sa akin, proof of life. Yes, Pag sir. dumarating yung birth month ko, kinakailangan magpakita ako dun sa GSIS. Opo. Kasi para makita kung ikaw ay buhay pa as a beneficiary of yung tawag nito, yung tawag nito, yung pension na yan, di ba? Pero meron na rin ginagawa ngayon, Sir Lester, Maming, na tawag nito, yung app Ay. application na itapat mo lang yung mukha mo doon, connected na sa GSIS. Anong tawag dito? Face ID. Face ID, yan. Pero hindi ko ginagawa yun kasi yung cellphone ko, Sir Lester, kita mo naman, di ba, hindi pwede di ba? Kailangan pumunta ako doon. Ngayon, ito, sir, hindi lingid sa yung kalaman. Hello kay Engineer Jeremy Bayukan ng PSA. Lahat ba tayo dito meron ng ID, national ID? Pero meron pa rin nagme-message na matagal na siya nag-apply ng national ID hanggang ngayon di pa dumarating. Ngunit sabi ni Engineer Bayukan ng PSA, nagkaroon na sila ng caravan per municipality. At yung iba yata nagbahay-bahay na para yung parang bata na bagong silang pa lang ay makakuha na ng national ID. So, paano kung yung member o yung nagpa-enroll sa Yakap ay wala pa pong PhilSys ID? Okay. Meron tayong kasagutan dyan, sir. No? So, bago ko sagutin yun, sir, gusto ko lang mag-comment dun sa sinabi mo na merong app. Actually, sir, PhilHealth Utilities and Application din. So, yun din, pag nag-check ka ng inyong PCU, kailangan ikuan mo rin yung facial, meron din siyang facial recognition. Yes. So, online din po siya. Okay? So, sa katanungan, tungkol dun sa pag-avail, sir? Yes. Okay, pag-avail. Yung walang PhilSys ID. Okay, sorry. Yung mga wala pang PhilSys, meron po, tama po yung comment nyo, sir, no? Kasi kami, sir, sa aming local health insurance office, ang itaas namin PSA. Oo. So, nakikita namin, marami pa talaga, sir, na individuals ang walang national ID or PhilSys. Kaya naman si PhilHealth ay may ginawang hakbang. So, para sa question, sir, kung paano yung mga wala pang national ID, syempre, pag pumunta po tayo sa ating mga preferred facilities at i-avail ang Yakap program, hindi po tayo pwedeng ipagtabuyan ng ating mga napiling clinic. So, meron kang PhilHealth o wala kang PhilSys, ay bibigyan ka pa rin ng serbisyo patungkol sa Yakap or the Yaman ng Kalusugan program. Ang hinihingi lang po natin ay, as much as possible, preferably, ang ipapakita po nating ebidensya ay ang PhilSys or the national ID. Pero kung wala po, dahil hindi pa po tayo membro, ay pwede naman po ang any valid ID to prove our identity. Ayun po. So, any government-issued ID. Yes, sir. Kasi yung iba, yung mga nanay natin, ang hawak lang nila is yung Comelec ID. Pwede na yun, Pwede sir. na yun, di ba? At yung iba, kung minsan yung SSS ID lang yung dala, mga ganon. Okay na po ba yun, sir? Yes, sir. Basta evident na siya yun. No? Kasi yung mga IDs na yan, may mga pictures din. So, i-compare yung nasa picture at saka dun sa physical na. Dati nga, may postal ID ako eh. Yes, diba? sir. Pero dahil sa mabilis na yung email, bibira na. Sorry po sa mga taga-Pilpos, ha. Shout out po kay Rosel Zalon. Yan. Okay. Yes, ma'am. Gusto ko lang magdagdag, Sir Rodel, So, sa lahat po ng Yakap na transactions po, of course, sa pagpili ng clinic or Yakap Clinic, first patient encounter, sa pag-undergo po ng consultation o di kaya sa pag-avail ng mga Yakap services, lagi po dapat gamitin itong PhilHealth Check Utility dahil nagkakaroon po ito ng manual verification. So, tama po yung nabanggit ni Sir Lester na kinakailangan pong tama
lahat po ng personal information na ating ilalagay. And of course, kinakailangan magpakita ng valid ID. For proof po yan. And of course, kung nagkaroon man po ng problema, kinakailangan na pong magpa-assist na po sa ating mga kasamahan sa local health insurance office. Ay, paano kung halimbawa, ma'am, Sir Lester, paano kung may problema dun sa PCU verification? Halimbawa, nagpakita dun, hindi ma-recognize yung mukha ko. O, halimbawa, ganon. O, dili kaya, nagpakita na ako ng valid ID, hinanap ng PCU natin, wala pa rin. Paano kung may problemang ganon? Kung meron na tayong mga na-encounter na ganon, sir? Actually, sir, para sa atin naman dahil nagpunta tayo at ebidensya na po yun na buhay tayo, nagkataon lang siguro na nagkaroon ng problema or ang tinatawag natin usually system glitch or downtime sa ating mga systems, meron naman po tayong alternative requirements. So, kung halimbawang nagka-error or hindi po natuloy yung ating PCU checking, meron po yung tinatawag natin na screenshot. I-screenshot lang po natin ang sarili natin sa sabay hawak nung ID natin. Ebidensya po na sinubukan po nating mag-undergo ng PCU, nagkaroon lang kasi ng konting problema. Okay? So, sir, bago ko tapusin yung nakalimutan ko lang. Kasi kanina, kapag halimbawa ang tanong, paano kung wala akong PhilSys? Okay? Ang sagot ko, entertain pa naman siya ng Yakap facility. Pero, i-advise na rin siya na, sir or ma'am, sa susunod, kailangang pumasyal na rin kayo sa ating PSA para magkaroon na kayo ng sariling national ID. Para sa susunod na PCU ay okay na or present na yung inyong PhilSys ID. I think nitong mga nakaraang mga buwan, meron silang ganawang caravan dito sa mga malls natin. Pero sabi ko nga kanina, ang ginawa ng PSA, sabi ni Engineer Jeremy, may mga areas na pinuntahan nila sa barangay and even sa mga munisipyo na ito, registration para po doon sa PhilSys. Sana lahat tayo makapag-avail nito dahil ang sabi nga nung araw na kung meron ka ng ID, ito na yung transaction mo, hindi ka na maghahanap ng isang ID na lang ang ipapakita mo. Kasi kung maalala mo, Sir Lester, kahit walang laman yung wallet, ang kapal eh. Bakit? Puro ID. Kasi ang daming ID, driver's license, SSS, pag-ibig, and others. Kung may credit ka pang 5, credit card, yun ang nagpaparami, di ba? But anyway, ito yung pinaka-importante sa lahat na dapat nating malaman. Na dapat po tayong maka-enroll sa Yakap. Dahil ang tawag nito, kapag ka nagkasakit ka ngayon, hindi kagaya nung araw na sinat, lagnat lang yan. O dili kaya, anong tawag dito, pigsa lang yan. O di ba? May bukol lang yan, ganito yan. Ngayon, lahat yung nagpapacheck up, hindi ko naman sinasabing lahat, ay meron silang kaba. Baka yung sakit po nila ay cancer na. O, si Sir Lester at saka ako, alam nyo naman yung sakit ng tumatanda. Baka meron na tayong ganon. So, paano po to sir? Nabanggit kanina na ito yung isa sa mga highlights natin dito sa Yakap is cancer screening test. Yung mga kababayan natin dyan, masakit yung dibdib, hindi pinapansin, hindi walang gagastusin na anong tawag doon, yung magpamamogram. After that pala, meron na siyang cyst. After that cyst, yun na pala, stage 3 na sa breast cancer. So, paano po ito, sir? Ano po yung mga iba't ibang cancer screening test under this Yakap? Okay. Salamat, sir, at pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating mga cancer screening test. Pero nais ko lang ipaliwanag din, sir, no, na itong programa po ng Yakap ay hindi lang po para sa mga may sakit. No? Ito po ay preventive in nature. Prevention is better than cure nga eh. Correct, sir. Yes, kung may sir. nararamdaman ka, pa-check up ka na doon. Yes, sir. Actually, kinukuha ko po ang pagkakataong ito na i-encourage lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa programa ng Talakayan with RBC to avail. Gamitin po natin itong Yakap program. Wala po kayong babayaran. No? Kung kayo po ay member, huwag nyo pong isipin ng add-on na premium dahil wala po yan. Gagamitin lang po natin. Gusto po nating i-avail. No? Para number 1, hindi na tayo magkaroon ng sakit kung sakali. Okay? Mapaprevent na natin. Number 2, kung halimbawa andyan na yung sakit, may iwasan po nating lalong lumala. Okay? So, and number 3,
Pag andyan na yung sakit, ima-manage na lang natin. Ganon. Para hindi na po siya tumuloy talaga sa confinement. Okay? So, maganda po yung kuha natin, sir. Pero, let me check yung aking kodigo kasi hindi ko po memorize yung ating mga cancer screening test. Pero, sa totoo lang, meron po tayong 6 na cancer screening tests for 4 different types of cancers. No? So, number 1, gaya po ng nabanggit na example ni Sir, meron po tayong mammogram and breast ultrasound for breast cancer. Okay? Meron din tayong low-dose chest CT scan for lung cancer. And meron tayong alpha fetoprotein at liver ultrasound for liver CA. And lastly, colonoscopy naman for colon cancer. Okay? So paano po natin pwedeng i-avail ang ating mga cancer screening tests? Number 1, kailangan po tayo umpisahan natin sa umpisa. Maging PhilHealth member sa pamamagitan ng registration, and then magpa-assign po tayo, mamili po tayo, no, kung saan natin gustong gamitin itong Yakap program. Okay? And then number 3, magkakaroon na po tayo ng initial na first patient encounter. So dito po sa first patient encounter, dito po kinukuhanan ng ating mga members ng kanilang vital signs, family history, in short, health screening test na or health assessment. Okay? And then, kung halimbawa, kaya pa naman at nandun ka na rin lang sa facility, pwede nang dumiretso yan, sir, sa consultation. Okay? So, i-consult ka ng ating Yakap physician. And then from there, sa kanilang assessment, malalaman po natin kung kung meron tayong kailangang i-undergo na cancer screening test, si Yakap physician po ang magre-refer sa atin. So, meron din po tayong separate na accredited cancer screening facilities. So, i-refer po tayo ni Yakap physician doon para i-avail yung ating mga cancer screening test. Libre pa rin. Libre pa rin, sir. Yun ang dapat nating iklaro. Libre pa rin lahat. No? So, isa lang po yan sa mga services. So, meron din po tayong tinatawag na laboratory and diagnostic services at saka mga gamot. Basta ang gusto lang po namin iklaro dito, hindi po si member ang mamimili. Baka mamaya, andyan yung member, sir, gusto ko rin magpa-cancer screening test ng ganyan. So, hindi po ganun ang magiging proseso. Magdedepende po tayo sa prescription ng ating Yakap physician. Si Rosel Salon, Ma'am Audrey Mary, pa-shout out po. Yan. Alaga. Okay. Nabanggit po, sir, alam mo, baka next week, after ng Holy Week, magpapa-enroll na ako sa Yakap. Dahil doon sa nabanggit ni sir, kailangan talaga na yung edad natin. Hindi lang yung edad natin, prevention is better than cure. Kung may nararamdaman ka, friend, kagaya nung papilay-pilay dyan na rayuma, pwede ka nang dumiretso dun, Barok, kaysa makipila ka pa dun sa mga health facilities natin. No, di ba? Diretso na ka sa Yakap kasi i-refer ka naman dun sa accredited physician or accredited facility if you are going to undergo such screening. Di ba? Nabanggit mo kanina, sir, gamot. Alam mo na, sabi ko nga, tumatanda, marami ng maintenance. Yes, sir. Pwede bang i-avail natin itong mga maintenance natin dito? O ano nga ba ang ibig sabihin ng PhilHealth gamot na yan, sir? Okay. Actually, dalawa pong magkaibang terminologies yan, no? Pag sinabi kasi nating gamot facility, ang pinag-uusapan natin dyan ay ang parang pharmacy na magpro-provide ng mga medicines. Ang acronym kasi ng gamot na ginagamit natin ay Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment. Kaya po, gamot. Okay? So, iba naman yung gamot na medicines na pwede lang nating kunin sa ating mga gamot accredited facilities. Okay? Kung meron tayong Yakap physician, yun po yung magbibigay sa atin ng consultation and diagnostics. Meron din po tayong gamot facility na pagkukuhanan later ng mga prescribe na magagamot sa atin. Pero yung gamot na yun, as in gamot na literal na gamot, meron bang discount din ang mga pasyente natin o mga members ng Yakap? Kasi lalong-lalo na yung mga hypertensive, yung mga diabetic and others, malalaki at matataas yung presyo ng kanilang mga maintenance, Sir Lester.
Yes, sir. Actually, hindi ko lang kabisado, sir, pero may mga classmates tayo dito na medyo classmates sa hypertension. Actually, kasama po yun sa mga medisina na pwedeng ipagkaloob ng libre. Okay? Andyan yung amlodipine, losartan. Ayan, sir, meron po yan. Losartan, Metformin, Metformin, oh. So, yun po. Pero, gaya ng sinasabi natin, sir, it will always boil down dun sa prescription Yes. ni Yakap Physician. Kaya ko po ine-encourage ang ating mga tagapanood, tagapakinig na bumisita na po sa ating mga Yakap facility para ma-assign na tayo sa kanila. Pumili na po tayo para after na mapili, magpapa-schedule na po tayo ng ating first patient encounter. At kung kaya, diretso consultation. And of course, prescription na rin ng drugs and meds. Dito na lang ako sa may PhilHealth, dito sa may health center natin dito sa Yes, sir. Tugigaraw. Actually, Yes. meron po tayong, sir, naunahan mo na ako, sir. Meron tayong mga accredited facilities. Dudugtungan na lang ni Maming mamaya, no? Kasi actually, may mga bago na. Pero yung dati, ang accredited Yakap facilities natin dito sa Tugigaraw ay ang number 1, ang CVMC. Okay, may separate po silang office for the Yakap program, no? And number 2, yung ating City Health Office, yung nasa San Gabriel. And then meron din po tayong isang private na ang tawag ay Cagayan Health Diagnostic Center Incorporated. Ito po ay located somewhere in Balsain. Siguro halos fronting UCV eh. Yes, sir. Okay. So meron po doon. And then meron din po si DOH, si Cagayan Valley Health and Diagnostic Center. Meron po siya. Accredited din po siya, so pwede po doon. Basta ang usapan, sir, kailangan mapili natin and then ang next step is magpa-schedule po sa kanila. Baka damdama, sir, napantay yung asigod ni Giant. Hindi pa pala natin schedule at tapos may mga pila. So, yun po yung iiwasan natin. Alam mo Yes. naman yung iba, medyo allergy sa pila na yan. Yes, sir. Dagdagan natin, sir, yung mga accredited na Yakap clinics. Actually, currently, sir, we have already 173 and counting na accredited Yakap clinics dito sa Region 2. At dagdagan natin, nabanggit ni Sir Lester, accredited na rin po ang Regional Medical and Dental Unit 2 sa Mayreco. Sa regional command. Yes. And then of course, nabanggit nyo po na Tugigaraw City Urban Health Center and Birthing Home sa may City Health Office. Yes. At ito yung bago po, Allied Care Experts or ACE Medical Center Tugigaraw Incorporated. Sa Bagay. Located at, I think sa may Palwa. Palwa Road. Palwa. Yes, Going to yes. Bagay. So kung tutuusin, sir, dumarami na po ang mga accredited na Yakap clinics po dito sa atin, para sa ganun ay makater man lang lahat po ng ating mga kapwa Filipino. Dahil napakaganda itong programa ng PhilHealth, ang Yaman ng Kalusugan Program, dahil lalo pong pinaganda ito dahil nga dun sa dinagdag natin na mga gamot and of course the cancer screening tests. Alam mo, Ma'am Ming at saka Sir Lester, yung sa maintenance ng mga kagaya nating hypertensive, yung isang buwan, mababa na yung 10,000 kasi. Kumpletong medisina yun, ha. Lahat na. Ako nga, hindi sa pagyayabang. Talagang mayabang. Ma'am Ming, baka di ka maniwala. 6 yung maintenance ko. O, di ba? May sa puso, hindi ko na babanggitin, basta hypertensive, diabetic, mga ganun na. Magkakasama na kasi yan eh. O, di ba? Pero bago natin ipagpatuloy, yan, nandun na yung gamot, merong acronym yan, pero pwede yung literal na gamot. Nandyan. Ang importante dito sa Lester is member ng Pag-ibig. Pag-ibig daw ng PhilHealth. Di ba? Pag-ibig daw, layo naman. Kapapile ko kasi, Ma'am Ming. Huwag mo nang... Member ka ng PhilHealth, naka-enroll ka sa Yakap, at tututukan mo yung nabanggit na PCU, at gano'n na rin yung empanelment, magpa-lecture na lang. Di ba? Yes. Yun ang mga Tama yun, initial Sir Del. na mga gagawin natin. Pero baka mamaya, marami pa akong itatanong. Babalik tayo pagkaroon lamang po ng ilang paalala. Naku, kulang ata ang dala kong pera. Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yon, libre din ang laboratorio Ultimo Cancer Screening Tests.
Talaga? Pwede mo malaman ng mga detalye? Oo naman po. Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin. Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH app. PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iskan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na ha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio, kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up. Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon. Depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth Gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil ng hanggang 900 pesos kada pasyente. Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap. Libre pa. Maraming salamat sa detalyadong pagsagot. Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan, maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click to call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. PhilHealth Yakap, para malayo sa sakit. Yan. Hindi na makukuha ng diet yan, dayain mo na. Dayain mo na lang at mag-exercise. O, di ba, pinag-uusapan namin kung saan tayo makabili ng mga gamot na tumaming. Baka yung mga accredited gamot centers natin para maka-discount ang ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kagaya ni Sir Lester na malapit ng mag-double citizenship, ma'am. Yes, Sir Rodel, ikinatutuwa ko pong ibahagi na sa ngayon ay mayroon na po tayong 68 na accredited gamot facilities in the region. Okay, dito po sa lungsod ng Tuguegarao, of course, mayroon po tayo sa National Road Carig, ang K2 Drug Incorporated. Ganon din po sa may Maharlika Highway Carig, K2 Drug Incorporated pa rin. So, dalawang K2 Drug Incorporated po yun, ha? And then, of course, MPA Pharmacare sa may Mall of the Valley. Okay? And then, Generica Drugstore sa may Gomez Street, corner Burgos Street. Okay? Yung ibang mga generic na mga stores, hindi pa kasali, ma'am? Sa ngayon po ay I think pinoprocess pa lang po ang kanila accreditation. Yeah, okay? okay. So para sa kaalaman po ng ating mga capable na gamot facilities or pharmacies, maaari lang po ninyong bisitahin ang aming website which is www.philhealth.gov.ph upang malaman kung ano po ba yung mga kumpletong listahan ng mga requirements for accreditation. Okay? Pero bago ka pumunta doon, dapat meron kang reseta na galing doon sa Yakap accredited doktor. Tama yun, sir. Yan, Okay? hindi pwedeng galing. Sabi nga sa akin ng aking internet
Alam mo Manong, kaya nga meron tayong generic law kasi yung branded na gamot na yan, kaya nga meron tayong generic law, doon ka na lang parehas din yung effectivity niyan, sabi niya. Tama sir, tama. Ngayon mga kaibigan, ay bago tayo tuluyang magpaalam o din kay mga announcement or updates, tayo naman po ay makibalita sa ating pangalawang student journalist, si Ma'am o si Audrey Mary Kilang para sa karagdagang mga balita dito lamang po sa ating palatuntunang Alagang PhilHealth. Mary, magandang hapon. Please come in. Magandang hapon po. Isinasagawa ng PhilHealth Leo Cauayan City Yakap Team ang isang komprehensibong PhilHealth Yakap Orientation at On-Site Validation Assessment sa Manango Hospital, INC. Layunin ng gawaing ito na tiyakin ang kahandaan ng nasabing pasilidad sa pagbibigay ng dekalidad, episyente at makataong serbisyong pangkalusugan, gayon din ang mahigpit nitong pagsunod sa itinakdang pamantayan ng primary care sa ilalim ng programang Yakap. Sa isinasagawang oryentasyon, tinalakay ng masinsin ang mahahalagang sangkap ng programa kabilang ang wastong pagpapatupad ng mga serbisyong medikal, maayos sa daloy ng pasyente, at ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng mga healthcare providers at PhilHealth. Sinuri rin ng koponan ang iba't ibang aspeto ng operasyon ng pasilidad tulad ng kakayahan ng mga tauhan, kalidad ng mga kagamitan, at kahandaan ng sistema upang matiyak ang tuloy-tuloy at maasang serbisyong medikal para sa mga mamamayan. Bukod dito, inibitahan din ng grupo ang Rural Health Unit upang maging katuwang sa talakayan ng mahalagang issue at usapin na may kinalaman sa implementasyon ng programa. Naging mahalagang bahagi ito sa pagtukoy at pagtugon sa mga umiiral na hamon at alalahanin, gayon din sa mga muling pagsusuri ng mga natukoy na kakulangan sa pasilidad. Sa pamamagitan ng bukas na talakayan at masusing pagsusuri, nabigyang daan ang pagbabalangkas ng mga konkretong hakbang at rekomendasyon upang higit pang mapahusay ang kalidad ng serbisyo. Ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng PhilHealth nang mapalakas ang kahandaan ng mga healthcare facilities at matiyak ang ganap ng pagsunod sa mga pamantayan ng Yakap tungo sa isang mas inklusibong, episyente at maaasahang sistemang pangkalusugan para sa lahat. Samantala, sa pangunguna ng PhilHealth Regional Office 2, Vice President Vigen Llewellyn R. Binasoy, at sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na hipi ng Leo Santiago na si Dr. Samuel Morillo, na mahagi ang PhilHealth ng kabuuang 77 PhilHealth Karapatan Cards sa mga benepisyaryo matapos mabigyan ng masusing oryentasyon tungkol sa PhilHealth at mga benepisyong napakaloob nito. Umabot naman sa 69 na beneficiaries ang nagparehistro para sa expanded outpatient services ng PhilHealth na kinakabilangan ng consultations, mga gamot, laboratory examinations at cancer screenings. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, mas napalakas ang access ng mga CAAI members sa mapaabot ng kayang pangangalaga sa kalusugan. Ipinapakita nito ang patuloy na commitment ng PhilHealth na suportahan hindi lamang ang kalusugan ng mga sundalo, kundi pati ang kanilang pangkahalatahang kapakanan. Ang 17th Infantry Battalion na pamumuno ni Colonel Ford Alshao, Battalion Commander, sa pamamagitan ng Delta Company, kasama ang Battalion Consultant, Ms. Lynette Sheila Binasoy, at sa pakikitulungan sa mga PhilHealth Regional Office 2, represented by Lester Cordon, Public Relations Office 3, Philippine Statistics Authority, PSA Region 2, represented by Ms. Maria Isidria
N. Miguel, registration, mga mahalagang serbisyong publiko sa mga miyembro, personnel at ang mga pamilya na KAFGU Active Luxury CAA. Ito ay ginanap sa Barangay Santa Lucia, Itbayat and Barangay Kachanarian, Basco, Batanes. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, sinisiguro ng PhilHealth ang health access ng mga KAFGU activities auxiliaries in the Philippines' northernmost province, Batanes, sa pakikipagtulungan sa 17th Infantry Battalion ng Philippine Army. Nakiisa ang yakap team ng PhilHealth Tio Kawayan City sa pagdiriwang ng 22 Women with Disability Day celebration at National Women's Day na pinangungunahan ng pamahalaang lungsod ng Kawayan City. Kabuang 3,000 benepisyaryo ang nabigyan ng oryentasyon hingil sa PhilHealth Yakap at Gamot na irehistro sa NHIP na italaga sa mga Yakap Clinics at nabigyan ng kani-kanilang ID at Member Data Records o MDRs, isang mahalagang hakbang tungo sa mga mas inklusibong at pag-abot kayang serbisyong pangkalusugan. At yan ang kabuuan ng aking pagbabahagi. Sana'y nakapagbigay sa inyo ng impormasyon. Maraming salamat po. Okay. Yan si Audrey. Sabi ni Ma'am Rosel Salon, watching from Manila to know about the Yakap program and also to support our young broadcaster from the TECS. O, tina mo? Oh, galing. Salamat Kita mo na sa po. Manila pala? Ayan, kita mo Si na. Tita po, ongoing po yung meeting nila. Ay, ongoing yung meeting Yes nila. po. Okay. Anyway, mga kaibigan, kung titingnan natin doon sa balita na inihatid ni Audrey, napakarami pong nabenepisyuhan. Kaya nga po kung maraming nabenepisyuhan, ibig sabihin na gumagawa ng paraan ang ating pong mga taga-PhilHealth kahit iilang personal lang para sa ganun ay maabot ang bawat Pilipino na magiging miyembro ng PhilHealth at ma-avail po nila yung iba't ibang mga programa, lalong-lalo na sa pangkalusugan. Ano pang ginagawa natin? Kasi kung yung iba po minsan, nagaduki din, nagadayo. O, di ba? Tuno nagkasakit na, inyaman natin PhilHealth, awang matintid na nga tulong. O, di ba? Kung ano yung ginagawa ng PhilHealth, hindi porket nag-contribute na kayo, tingnan din ninyo kung paano natin matulungan. Nang sa ganun ay mas malaki pang tulong ang makukuha natin. Hindi lang, kasi no dadto mga very makitid ba yung pag-iisip? Nagbayad amat. Ape kastula ang ti PhilHealth nga intended di hospital. Dapat alamin natin. Hindi lamang po yung pagbabayad sa hospital, kundi doon sa mga iba pang benepisyo. Pati nga, I think pati mata, ngipin, kasama na. Yes. Sir. Di ba? Kasama na. Halos lahat na. Panganganak, kasama na rin dyan. Pagbubuntis, kasama na rin yata, maming. Yes, sir. Tama po. Opo. Lahat na po sasakupin natin, Sir Rodel. Actually, ang sabi nga nila, from womb to tomb. Dahil nga, binibigyan natin ng benepisyong pangkalusugan ang mga nanay, yung kanilang mga bagong silang na sanggol, hanggang sa tumanda na po tayong lahat. Lalo na kung magkakasakit po tayo, meron po tayong makukuhang, of course, mga benefits packages. Depende na lang po sa ating kondisyon. Kung kayo po ay na-confine, ganun din po sa pagpapacheck up ng libre, pag-undergo ng laboratory tests, at ang pagreseta ng doktor ng kaukulang gamot through the PhilHealth Yakap. Okay, magandang balita to, Sir Rodel, dahil nga, kung dati po ang PhilHealth ay nire-require na at least 24 hours confinement sa isang accredited na health facility. Ngayon, kung tinakbo po ang isang pasyente sa isang emergency department ng mga levels 1, 2, and 3 na hospitals, naku, talaga namang makakapag-avail na po tayo ng outpatient emergency care benefit package. So, hindi na kailangang ma-admit ng 24 hours. Kung nakatag po o di kaya na-diagnose siya na emergency po yung kanyang case, okay? At nabigyan po siya ng mga essential emergency care sa isang emergency department, okay, makakapag-avail po siya ng benefit package. Okay? So, magandang balita yan, Sir Rodel. Yun, kasi
Nung araw, no, mabalikan ko lang yung case ng Mrs. ko noon because she is also a cancer patient. Ano? Mabuti na nga, meron ng cancer center dito sa CBMC. Nung araw, kailangan dalhin mo pa sa Kalakang, Maynila for the treatment. Mabuti na nga, meron na tayo libre dito na anong tawag dito, yung chemotherapy, mga ganun na gagawin nga sa CBMC and even sa mga hospitals po natin. Kaya nga, kung meron nga, sabi kong nararamdaman, magpakonsulta na kaagad. Kasi yung sakit natin ngayon, parang associated na doon sa lifestyle natin. Oh, Tama diba? yun, sir. Hindi lang lifestyle, yung mga kinakain po natin, nasa Yun nga. diet po natin. Ayun nga, kaya, ano sir? Hindi na diet diet na lang. Okay. Ma'am, yung mga tawag dito, yung mga announcement natin, updates natin, bago tayo tuloy magpaalam, ubos na yung ating oras. Okay, thank you, Sir Rodel. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit o karamdaman, okay, magpa-register na po sa PhilHealth Yakap of your choice. Kaagapay ninyo ang PhilHealth sa pagpapanatili ng inyong magandang kalusugan. Sagot nito ang libreng medical consultation, check-up, diagnostic or laboratory tests, cancer screening tests, at mga gamot para sa mga piling kondisyon tulad ng hypertension at diabetes at marami pa pong iba. Kaya panawagan po sa mga healthcare facilities, maging katuwang ng PhilHealth sa paghatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Magpa-accredit na po at maging bahagi ng mas malawak na serbisyo para sa ating kababayan at para naman po sa ating mga healthcare professionals. Palawakin natin ang abot ng serbisyo. Magpa-accredit na po sa PhilHealth, tulong para sa bawat Filipino. Katuwang ang PhilHealth sa paghatid ng serbisyo, magpa-accredit na at maging bahagi ng mas malawak na tulong. Okay? Mayroon din po tayong digitalization efforts. Sa ngayon, Sir Rodel, Sir Lester? Sir Lester, ano yung digitalization effort natin? Okay, so sa ngayon, ang ating mga digitalization efforts, ang PhilHealth member portal ay maaaring ma-access sa EGO mobile app, okay, ng Department of Information and Communications Technology. Maaaring makita at ma-verify sa mobile app na ito ang ating mga membership profile, contribution payments, at saka availment na rin kung sakali. No? At pwede na rin tayong magrehistro dito sa ating mapipiling Yakap Clinic. Yes. Parang meron ako niyan. Oh, yeah. Tama yan, sir. Parang meron ako niyan. Talagang pinapabilis na po at hassle-free na ang pagpaparegister sa PhilHealth dahil kung mayroon po tayong gadget at malakas ang internet connectivity natin, mapapabilis po ang mga transactions natin with PhilHealth. Okay? Yeah, okay. At of course, Sir Rodel, yes, Ma'am para Mel. sa mga hospital na miyembro o dependents, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa mga PCares na nakatalaga po sa ating mga accredited na healthcare facilities. Samantala, para sa mga karagdagang kaalaman, katanungan, lalo na po sa pagproseso ng inyong membership, pagbabayad ng contribution at mga katanungan patungkol sa pagkamit o di kaya pag-avail ng benepisyo. Maaari pong magtungo sa ating mga iba't ibang local health insurance offices. Of course, we have one here in Tuguegarao City, which is located at Juliana Square Building, Rizal Street, Tuguegarao City. Also, we have one in Ilagan City, Kawayan City, Santiago City, and Solano, Nueva Vizcaya. At mayroon din po tayong mga iba't ibang business centers. Mayroon po tayong isa sa Apari, Cagayan, and of course, sa may Batanes Province. Of course, sa may Quirino Province, meron din po tayo. So, kung tutusin, Sir Rodel, talagang... Kalat na. Yes. Gusto po naming ilapit po sa inyo, ang ating napakagandang programa ng PhilHealth. Actually, ngayon po, ang pinaka-flagship program natin ay ang PhilHealth Yakap o di kaya PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program na kung saan ang bawat Filipino ay talagang mailalayo po natin sa sakit. Okay? Okay, Sir Lester, baka meron kang nais pang i-shoutout po sa yung ating oras. Okay, si so... Audrey at saka si Kurt. Shout-out time na ba ito, sir? Yes, shout-out time na. Nais kong batiin ang ating butihing Leo Chief, ang head ng aming local health insurance office na pinamumunuan ni Ma'am Mary Jane G. Baybayan. Kasama na din po dyan ang ating mga nagagwapuhan at nagagandang
hardworking employees din ng ating local health insurance office. Okay, so para sa mga katanungan later, kung may mga katanungan kayo sa aming opisina patungkol sa kahit ano, basta PhilHealth, maaari po tayong mag-text o tumawag sa numerong 0997-539-5979. Salamat, Sir Rodel. Yung ex-girlfriend mo, baka nanonood, sir. Siguro yan na. Di ba? Okay, Kurt? Si Audrey muna. Shout out na kay auntie niya na nagbe-birthday. Lakasan mo. Binabati ko po ang aking coach mula sa Radio Broadcasting Filipino na si Ginang Carmina C. Alam na nagdidiriwang po ng kaarawan niya po ngayon. Happy birthday po, ma'am. At saka sa tita ko po na si Tita Rozel. Tsaka po sa supportive mother and father ko po na si Edmar Luna at saka si Mami Rosario Macarubo po. At saka po, nais ko din pong batiin yung mga guro at kaklase ko po na si John Seitelan, Ishi Solanzo at Zach Reyes po, my seatmate in classroom po. Lagi po kami nakokall kasi maingay po kami. Yun. May seatmate, siguradong maingay yung mga yan, no? Di ba? Lalong-lalo na kasi broadcaster yan. Broadcaster yan, no? Di ba? Si Ma'am Rosel Salon, na shout out na niya. Kurt, yung seatmate mo rin, baka pares din kayo ni Audrey Si na maingay. Ivan. Ha? Shout out mo na rin yung mga ka-classmate mo, teacher, and others. Nais ko po rin i-shout out sa aking coach na si Ma'am Karen Pamitan at aking mga magulang na si John Benedict at si Rachel Ann po. Yan, yun lang. Parents mo, di na shout out. Na-shout out po. Na-shout out Classmates. na. Ma'am Ming. shout out na rin, Mang Ming. May kapang shout out ba? Of course, shout out sa ating mga masisipag na mga kasamahan po sa PhilHealth Regional Office 2. Okay? So, ayan huwag po kayong mag-alinlangan na magpagamot dahil layunin ng UHC or Universal Healthcare na lahat ay otomatiko na pong miyembro at agad na makakagamit ng benepisyo. Okay? Napakalaga ang kalusugan ng bawat isa sa atin. Kaya bilang inyong katuwang, ay patuloy kaming magsusumikap na makapagbigay ng proteksyon at seguridad sa inyong mga pangangailangan pangkalusugan sa pamamagitan ng isang mabilis, patas at mapagkakatiwalaang PhilHealth. Sa ngalan po ng ating Regional Vice President na si retired Brigadier General Llewellyn R. Binasoy, maraming salamat po sa ating school partner, ang Tugigaraw East Central School, sa pangunguna po ni School Principal Miss Evangeline Palejo, and of course sa kanilang school paper advisors, Miss Carmina Alam. Ma'am Carmina, happy birthday! Okay? And of course, Miss Jacqueline Lacambra at ang mga student journalists natin na sila Miss Audrey and Sir Kurt. Okay? Thank you very much, ha? Ganun din po sa ating resource speaker sa hapon na to, si Sir Lester Cordon, ang ating Public Relations Officer 3. At lalong-lalo na po sa ating partner na media entity, ang ating RBC Cable Master System, sa pangunguna po ng ating production manager na si Sir Rodel Ordilios at ang kanyang administrative as well as technical staff. Thank you very much po sa inyong lahat at sa inyong lahat po na walang sawang sumusuporta sa ating programang Alagang PhilHealth. Okay? Naidala na naman po natin ang Alagang PhilHealth dito po sa Talakayan sa RBC. Kasama pong ating mga, of course, ang kaalamang PhilHealth mula sa kabataan. Okay? Sa ating pansamantalang pamamaalam, lagi po ninyong tatandaan na sa PhilHealth, bawat Filipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan ng lahat, segurado. Magandang hapon mo muli at mag-iingat po tayong lahat. Dali, kinarabit ako ni Audrey. Hello, Lola. Sige na, shout out mo na si Lola. Shout out po kay Lola Edna Lagwa po. Ingat po lagi sa Hong Kong, Lola. Okay. Ito mo. Pag nilike and share mo ito, kahit saan sa parte ng mundo, mapapanood ka. Wow, may apo. Ganda. Mary Luna. Galing ng apo. Keep it up. Kita mo na. Pati din po kay Lola Singh po. Lola, Singh po sa mother side. saan po. yon? Si Rosita Macarubo po, yung mami po ni... Yung mami ni mami. Apa. Mami ni mami. Apo. Anyway, mga kaibigan, alam mo, ngayon lang ako naliwanagan
na kahit member ka pala ng PhilHealth, kung hindi mo alam kung ano yung iba't ibang mga tawag nito benepisyo, hindi mo talaga maa-avail yung mga iba't ibang mga tawag nito, serbisyo na binibigyan ng PhilHealth. Kaya next week, Doc Macoy, pasyal ako dyan sa office mo. Mag-enroll na rin ako, ha? Dito sa yakap na to. Para ma-avail to kasi yung blood screening na lang, yung complete blood count, lahat-lahat, yung tawag dito, anong tawag dito, laboratory na yon, general laboratory, maabot ka dyan, medyo may kamahalan yan, hindi bababa yan ng 7,000 kung lahat ang ano mo. Dito pala libre. Di ba? Yung ibibili mo ng gamot, ibabayad mo sa laboratory, yun na lang ang ibibili mong gamot doon sa facility na nagbibigay naman ng discount sa mga yakap members. Mga kaibigan, tumutok lamang po dito sa Alagang PhilHealth hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang ito at siguro baka sakaling babalik pa itong dalawa or another set ng mga batang journalist ang makakasama natin. Hanggang sa susunod, sabi nga ni Ma'am Ming, kalusugan mo lahat sigurado sa Alagang PhilHealth. Magandang hapon sa kanilang lahat.